Ang tunog ng nabasag na salamin ang sumalubong sa kanya. Kumalat sa mamahaling sahig na gawa sa nara ang maliliit at kumikinang na piraso nito. 1 pulgada lang ang layo mula sa dulo ng kanyang murang sapatos. Napapiksi si Amara. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa katahimikan ng malawak at madilim na silid. Ngunit hindi siya umatras. Pinilit niyang ipako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan para kay Katrina, para sa pamilya. Isang malalim at magaspang na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa isang sulok na hindi maabot ng kaunting liwanag mula sa pasilyo. Sino ka? Bago pa man siya makasagot, ang alaala ng pag-uusap nila ng kanyang kapatid kaninang umaga ay bumalik sa kanya na siyang dahilan kung bakit siya napunta sa impyernong ito. Ang amoy ng antiseptic at matatandang naghihina ang bumubuo sa mundo ni Amara sa nakalipas na 5 taon. Sa kanlungan ng Pag-asa, isang maliit na nursing home, bawat araw ay pare-pareho. Ngunit para sa kanya, ang bawat pag-aalaga sa isang pasyente, tulad ni Lola Remedios na kasalukuyan niyang pinapakain ng lugaw, ay isang biyayang ipinagpapasalamat niya. Dahan-dahan lang po, Lola, mahinahon niyang sabi habang pinupunasan ang gilid ng bibig ng matanda gamit ang isang malambot na tuwalya. Isang pamilyar na tunog ng mamahaling takong ang narinig niya mula sa pasilyo. Itinaas ni Amara ang kanyang tingin at nakita ang kanyang half-sister na si Katrina na nakatayo sa may pintuan na parang isang diamante sa gitna ng mga bato. Nakasuot ito ng isang magandang bestida, may dalang designer na bag, at ang bango ng kanyang pabango ay tila sumisigaw ng karangyaan. "Amara," sabi ni Katrina. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang itsura. Pagkatapos ng kanyang shift, dinala siya ni Katrina sa isang coffee shop na hindi niya kailanman mapapasok kung mag-isa. Ang presyo ng isang tasa ng kape rito ay katumbas na ng isang araw na sahod niya. "Kumusta ka na, kapatid?" tanong ni Katrina pagkatapos umorder para sa kanilang dalawa. "Okay lang, ate. Ikaw? Mukhang maayos na maayos ang buhay mo," sagot ni Amara. Hindi maitago ang paghanga sa kanyang boses. Ngumiti si Katrina, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. "Okay lang. Pero kaya ako naparito dahil kailangan ko ang tulong mo, ang tulong ng pamilya ko." Naramdaman ni Amara ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso sa salitang pamilya. Iyon ang isang bagay na buong buhay niyang hinangad. Lumaki siyang laging nararamdaman na siya ay isang tagalabas, ang anak sa labas na laging kailangang patunayan ang kanyang sarili. "Ano yon, ate?" "Kahit ano." Mabilis niyang sagot. Sumandal si Katrina. "May kilala akong nangangailangan ng isang private nurse, isang caregiver. Milyonaryo siya, Amara. At ang sahod, 10 beses ng kinikita mo ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Amara. Pero, pagpapatuloy ni Katrina, may isang problema. Masungit ang pasyente. Napaka-demanding. Lahat ng nag-apply sumuko. He's a monster. May pag-aatubili sa boses ni Katrina. Isa siyang De Alegre. Si Rafael De Alegre, ang CEO ng De Alegre Group of Companies. Naaksidente siya. At ngayon, bulag na siya. Natahimik si Amara. Isang bilyonaryong bulag at mainitin ang ulo. Parang isang kwento mula sa pelikula. "Ikaw ang naisip ko," sabi ni Katrina at inabot ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Amara sa ibabaw ng mesa. Ang mga daliri nito ay malamig. "Dahil alam kong ikaw lang ang may sapat na pasensya para sa kanya. At isa pa, ito na ang pagkakataon natin, Amara. Kapag nakuha mo ang trabahong to, matutulungan mo ako sa mga plano ko. At higit sa lahat, magkakasama na tayo. Magiging isang tunay na pamilya."
Iyon na. Ang mga salitang yon, ang matagal nang gustong marinig ni Amara. Gagawin ko, ate. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tinatanggap ko. At ngayon, habang nakatayo sa gitna ng kadiliman at sa harap ng isang galit na lalaki, pinanghawakan niya ang pangakong yon. Ang dinto ng mga De Alegre ay mas malaki pa sa inaasahan niya. Ang gate pa lang ay parang pader na ng isang kastilyo. Sinalubong siya ng isang matandang kasambahay, si Manang Celia, na may awa sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, iha. Ganyan talaga si Sir Rafael mula nang maaksidente. Bulong nito habang inaakay siya papasok sa isang malawak na hagdanan. Lagi siyang nasa dilim. Ayaw niya ng liwanag. Dinala siya ni Manang Celia sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Nandyan siya sa loob. Mag-iingat ka. At iyon ang huling sinabi nito bago siya iwanan. Kumatok si Amara. Walang sumagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto na nagpapakita ng isang malawak na silid na puno ng mga mamahaling kasangkapan na nababalutan ng puting tela. At sa pinakamadilim na sulok, may isang anino na nakaupo sa isang malaking silya. Sir Rafael? Mahina niyang tanong. Ang sumunod na nangyari ay ang mabilis na paggalaw mula sa anino, isang malutong na pagmumura, at ang tunog ng nababasag na salamin na sumabog malapit sa kanyang paa. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Pinilit niyang magsalita. Ako po si Amara, sabi niya. Sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ang bago niyo pong caregiver. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa dilim. Isang tawa na puno ng sakit at pangungutya. Caregiver? Ulit ang boses, mabagal at puno ng kamandag. Hindi ko kailangan ng caregiver. Ang kailangan ko ay katahimikan. Dahan-dahang tumayo ang anino. Kahit sa dilim, nakikita ni Amara ang tangkad at ang nakakatakot na presensya nito. Sino ka? Tanong ulit nito. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Umalis ka rito. Hindi siya umalis. Kinabukasan, si Amara ang unang nagising sa mansyon. Bago pa man sumikat ang araw, nasa kusina na siya, naghahanda ng almusal para kay Rafael. Isang simpleng sinangag, itlog at tapa. Inihanda niya ito nang may pag-iingat, tinitiyak na tama ang pagkakaluto sa lahat. Nang marinig niyang bumaba si Manang Celia, ang matandang kasambahay, napangiti ito nang makita siya. Naku, iha, ang aga mo na naman, ako na dapat dyan. Ayos lang po, Manang, trabaho ko po ito. Sagot ni Amara, habang inilalagay ang pagkain sa isang tray. Bumuntong hininga ang matanda. Ang tapang mo, iha. Matapos ang ginawa ni Sir kagabi, akala ko'y hindi ka nababalik. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa labi ni Amara. Kung alam lang nila, ang pagsuko ay isang karangyaan na hindi niya kayang bayaran. Ang pangako niya kay Katrina, ang pangarap ng isang buong pamilya, ay mas mabigat kaysa sa anumang takot. Maingat niyang dinala ang tray paakyat. Ang pinto ng silid ni Rafael ay bahagyang nakaawang. Kumatok siya ng marahan. Sir Rafael, dala ko na po ang almusal ninyo. Walang sagot. Pumasok siya sa silid. Nakaupo na naman ito sa madilim na sulok. Nakatalikod sa kanya. Ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng tensyon. Ilagay mo lang dyan at umalis ka na. Malamig na utos nito, hindi man lang lumilingon. Inilapag ni Amara ang tray sa isang maliit na mesa. Pero sir, kailangan niyo pong kumain. Sabi po ng doktor. Bigla itong humarap. Kahit hindi niya makita ng malinaw ang mga mata nito, dahil sa dilim, naramdaman niya ang bagsik ng titig nito. Wala akong pakialam sa sinasabi ng doktor, at mas lalong wala akong pakialam sa sinasabi mo. Tumayo ito at naglakad palapit sa mesa.
Kinapa nito ang tray. Sa isang mabilis na kilos, hinawi nito ang lahat ng nasa ibabaw. Ang tunog ng nababasag na pinggan at kumakalansing na kubyertos ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Ang amoy ng sinangag at tapa ay kumalat sa sahig. Hindi kumibo si Amara. Hinayaan niyang humupa ang unang bugso ng galit nito. Pagkatapos ay mahinahon siyang lumuhod at isa-isang pinulot ang mga bubog. "Hindi ako aalis," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Natigilan si Rafael. "Anong sabi mo?" Itinaas ni Amara ang kanyang tingin sa direksyon nito. "Kahit anong gawin niyo, sir, hindi ako aalis. Kailangan ko ang trabahong to." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng kanyang pag-aayos ng mga kalat ang maririnig. Pagkatapos, walang anumang salita. Tumalikod si Rafael at bumalik sa kanyang upuan sa dilim. Sa mga sumunod na araw, ang bawat sandali ay isang pagsubok. Sinubukan ni Rafael ang kanyang pasensya sa lahat ng paraan. Tumanggi itong maligo. Nagtapon ito ng mga libro kapag sinusubukan niyang basahan ito. Nagbibitiw ito ng mga masasakit na salita. Tinatawag siyang mangmang, desperada, at pakialamera. Ngunit hindi nagpatinag si Amara. Sa bawat pagtanggi nito, hinahanapan niya ng paraan. Kapag ayaw nitong kumain, iniiwan niya ang pagkain sa lugar na alam niyang madadaanan nito. Kapag ayaw nitong magsalita, kinakausap niya pa rin ito. Kinukwento ang kanyang araw sa nursing home, kahit na ang tanging isinasagot nito sa kanya ay katahimikan. Isang hapon, habang naglilinis siya sa ibabang palapag, napansin niya ang isang silid na laging sarado. Tinanong niya si Manang Celia tungkol dito. "Ah, yan ang music room," sabi ng matanda na may lungkot sa boses. "Paboritong lugar yan ng mommy ni Sir Rafael at dati ni Sir Dean. Pero mula nang mangyari ang aksidente, hindi na yan binuksan." "Ang aksidente po," simula ni Amara. Bumuntong hininga si Manang Celia. Napakabait na bata ni Sir Rafael, iha. Nagbago lang ang lahat. Isang gabi, pauwi na siya galing sa isang business meeting. Sumabog daw ang gulong ng sasakyan. Bumangga sila sa isang puno. Ang driver niya, namatay noon din. At si Mang Lando, ang matagal na nilang katiwala, na parang pangalawang ama na ni Sir. Nasawi rin. Si Sir Rafael lang ang nabuhay. Pero kinuha naman ng aksidente ang kanyang paningin. Naramdaman ni Amara ang paninikip ng kanyang dibdib. Ngayon ay mas naiintindihan na niya ang lalim ng sakit at galit na dinadala ni Rafael. Nang magkaroon ng pagkakataon, pumasok si Amara sa music room. Ang silid ay nababalot ng alikabok. Sa gitna nito ay isang grand piano na natatakpan ng puting kumot. Dahan-dahan niyang inalis ang takip. Hinaplos niya ang mga teklado. Umupo siya at walang alinlangang pinindot ang mga ito. Isang malungkot na himig ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga daliri. Isang kantang madalas niyang tugtugin noong mga panahong nalulungkot siya. Nakalimutan niya ang lahat. Ang galit ni Rafael, ang pangako niya kay Katrina, ang sarili niyang mga problema. Sa sandaling iyon, tanging siya at ang musika ang umiral. Hindi niya namalayan ang presensya sa may pintuan. Hindi niya narinig ang pagbukas nito. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito?" Ang boses ay malamig, mas malamig pa sa yelo. Napahinto si Amara sa pagtugtog. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Rafael. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid at ang buo niyang katawan ay naninigas sa tensyon. Ang musikang iyon. Sa gitna ng kadilimang naging kanyang mundo, ang himig na yon ay isang magnanakaw. Pumasok ito sa kanyang bilangguan nang walang pahintulot. Binuksan ang isang pinto sa kanyang nakaraan na matagal na niyang sinubukang isara at ikandado. Ang mga nota ay pamilyar, malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Iyon ang kantang laging tinutugtog ng kanyang ina
Sa piano na ito, naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, isang multo ng nakaraan na laging bumabalik. At kasabay ng bigat na yon ay ang pag-aalab ng galit. Sino ang nangahas? Nagisingin ang mga alaala na dapat ay natutulog na. Kaya naman, nang marinig niya ang sarili niyang boses, ito ay puno ng lason. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Narinig niya ang biglaang pagtigil ng musika. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi. Narinig niya ang mahinang pag-usog ng upuan ng piano, ang kaluskos ng tela. Ang babaeng ito, ang amara na ito, ay hindi man lang natinag sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang boses ay mahinahon ng sumagot, walang bahid ng takot. Pasensya na po, sir. Nakita ko lang po na bukas ang pinto. Isang kasinungalingan. Alam niyang laging sarado ang silid na ito, pero wala siyang lakas para makipagtalo. Ang alaala ng kanyang ina ay masyadong sariwa, masyadong masakit. Lumabas ka. Utos niya. Mas mahina na ngayon, ngunit may bigat pa rin. Narinig niya ang malumanay na mga hakbang nito, papalayo. At muli, naiwan siyang mag-isa sa kanyang kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, may naiwang himig sa hangin. Kinabukasan, pinilit ni Rafael na gawin ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming linggo, ang maglakad-lakad sa pasilyo ng mag-isa. Galit siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Galit siya sa mundo dahil sa pagiging bulag niya. Bawat hakbang ay isang panganib. Kinakapa niya ang pader gamit ang isang kamay. Ang bawat tekstura ng wallpaper ay nagsasabi sa kanya kung nasaan na siya. Ngunit sa pag-abot niya sa itaas na bahagi ng malaking hagdanan, nawala ang kanyang balanse. Isang maling hakbang. Naramdaman niya ang pagkawala ng sahig sa ilalim ng kanyang paa, ang biglaang paghila ng grabidad. Ang kanyang puso ay lumundag sa kanyang lalamunan. Ito na. Babagsak siya. Ngunit bago pa man mangyari iyon, naramdaman niya ang isang puwersa na humila sa kanya pabalik mula sa bingit ng kapahamakan. Maliit na puwersa, ngunit desperado at malakas. Dalawang kamay ang mahigpit na kumapit sa kanyang braso. Amara. Bumagsak silang dalawa sa sahig papalayo sa hagdanan. Bumagsak ang bigat niya sa kanya. Narinig niya ang isang mahinang daing ng sakit mula sa ilalim niya. Isang tunog na mabilis nitong pinigilan. Okay lang po ba kayo, sir? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala. Hindi siya sumagot. Mabilis siyang bumangon, inis na inis sa kanyang sarili at sa kanya dahil sa nasaksihan nito ang kanyang ka. Ang pagbabasa para kay Rafael ay naging isang ritual sa hapon para sa kanilang dalawa. Sa una, mga ulat lamang ito ng kumpanya na binabasa ni Amara sa isang monotonong boses. Ngunit kalaunan, sa mungkahin niya, sinubukan nila ang mga libro, mga klasikong nobela na hindi pa nababasa ni Rafael. Sa mga sandaling iyon, ang halimaw ay nawawala. Ang natitira na lang ay isang lalaking sabik na makita ang mundo sa pamamagitan ng mga salita ng iba, sa pamamagitan ng kanyang boses. Isang hapon, habang binabasa niya ang isang kabanata, isang magiliw na katok ang narinig nila sa pinto. "Pasok!" sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang laman. Pumasok si Manang Celia. "Sir, may bisita po kayo. Ang kuya niyo po?" "Si Sir Leandro." Naramdaman ni Amara ang agarang pagbabago sa hangin. Ang katawan ni Rafael ay nanigas sa kanyang upuan. Ilang sandali lang, isang matangkad at makisig na lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit at ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Siya ang kabaligtaran ni Rafael. Puno ng liwanag, puno ng buhay. "Rafael, kapatid," sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Agad itong lumingon kay Amara. "At ikaw siguro si Amara. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Leandro." Inilahad nito ang kamay.
Nag-atubili si Amara bago ito tanggapin. Ang kamay nito ay mainit at magalang. Nagdala ako ng mga prutas, sabi ni Leandro, habang inilalapag ang isang basket sa mesa. Amara, salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Hindi mo alam kung gaano kami nag-aalala sa kanya. Napangiti si Amara. Ang kabaitan nito ay isang sariwang hangin sa loob ng malungkot na bahay. Trabaho ko po, sir. Umupo si Leandro sa tapat ni Rafael. Kumusta ka na? Mukhang mas maayos ka ngayon. Ano ang kailangan mo, Leandro? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang anumang init. Hindi na tinag si Leandro sa lamig ng pakikitungo nito. Nabalitaan ko lang na may bagong caregiver ka. Gusto kong makasiguro na nasa mabuting kamay ka. At para na rin i-update ka sa ilang bagay sa kumpanya. At tungkol sa aksidente, may balita na ba ang mga pulis? Sa pagbanggit ng aksidente, naramdaman ni Amara ang pag-igting ng mga kalamnan ni Rafael. Wala akong gustong marinig tungkol dyan, mariing sabi ni Rafael. Pero Rafael, malumanay nagiit ni Leandro, kailangan nating malaman kung sino ang may gawa niyan. Paano kung hindi talaga ito aksidente? Paano kung sinadya ito? Tama na, sigaw ni Rafael, at sa isang mabilis na kilos ay sinuntok niya ang braso ng kanyang silya. Tumayo ito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng nagbabantang galit. Umalis ka na, Leandro. Ngayon din. Nagulat si Amara sa biglaang pagsiklab ng galit. Agad siyang lumapit kay Rafael. Sir, huminahon po kayo. Bulong niya. Tumayo si Leandro. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lungkot at pag-unawa. Sige, aalis na ako. Amara, ikaw na ang bahala sa kanya. Bago ito umalis, binigyan siya nito ng isang makahulugang tingin. Mag-iingat ka. Pagkaalis ni Leandro, nanatiling nakatayo si Rafael. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Nang gabing iyon, hindi na siya nagpabasa. Kinagabihan, habang nag-aayos siya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone. Si Katrina. Hello, ate? Amara, kumusta? Kumusta si Mr. De Alegre? Ang masiglang boses sa kabilang linya. Okay lang naman po. Mahirap pa rin pero may nangyari ba? Putol ni Katrina sa kanya. May mga bisita ba siya? May sinasabi ba siya tungkol sa aksidente? May pinaghihinalaan ba siya? Kumunot ang noo ni Amara. Ang mga tanong ay sunod-sunod. Tila ba may hinahanap na partikular na sagot? Dumating po si Sir Leandro kanina, ang kapatid niya. Narinig niya ang isang matalim na paghinga mula kay Katrina. Talaga? Anong pinag-usapan nila? Tungkol sa aksidente. Pero nagalit si Sir Rafael, sagot ni Amara, habang nararamdaman ang isang kakaibang kaba. Bakit ganito ang mga tanong ng kapatid niya? Ah, ganun ba? Sige, magaling. Ibig sabihin, wala siyang nabanggit na kahit ano. Walang pangalan? Wala po, ate. Bakit po? Wala. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Sige na, ibababa ko na. Mag-ingat ka dyan, Amara, at tandaan mo, i-update mo ako palagi, okay? Bago pa man makasagot si Amara, pinatay na ni Katrina ang tawag. Iniwan siya nito na may isang maliit na kurot ng pagtataka sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa silid ni Rafael para tingnan kung kailangan nito ng anuman bago matulog. Natagpuan niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakikinig sa mga tunog ng gabi. Sir, lumingon ito sa direksyon niya. Ang kapatid ko, si Leandro. Simula nito, ang boses ay mababa. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kanya. Pero mukha naman po siyang mabait, sir. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Lahat ng ahas ay mukhang makinis sa unang tingin, Amara. Huwag kang magpapadala sa mga nangiti. Hindi na sumagot si Amara. Bumalik siya sa kusina para uminom ng tubig. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga babala ni Rafael at sa kakaibang tawag ni Katrina.
Sumilip siya sa bintana ng kusina na nakaharap sa malawak na hardin. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Leandro. Nakatayo ito sa isang sulok na madilim, malayo sa bahay. May kausap sa kanyang cellphone. Hindi niya marinig ang sinasabi nito. Ngunit ang nakita niya ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Ang maamong muka at ang mapag-alalang ngiti kanina ay ganap na nawala. Ang mukha ni Leandro ngayon ay malamig, matalim, at walang emosyon. Ang paraan ng pagtango nito sa kausap sa telepono ay hindi nagpapakita ng kabaitan, kundi ng isang madilim at mapanganib na layunin. Napaurong si Amara mula sa bintana. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang babala ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga si Leandro de Alegre? Ang babala niya kay Amara tungkol kay Leandro ay nag-iwan ng isang kakaibang lasa sa kanyang bibig. Isang bahagi niya ay gustong protektahan ng babae mula sa pagiging masyadong mapagtiwala. Ang isang bahagi naman ay nagtataka kung bakit niya nararamdaman ang pangangailangang iyon. Sa mga sumunod na araw, isang hindi inaasahang kapayapaan ang nagsimulang mamuo sa pagitan nila. Ang presensya ni Amara ay hindi na isang panghihimasok, kundi isang tahimik na saliw sa kanyang madilim na mundo. Isang umaga, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang balat mula sa bintana. "Gusto niyo po bang maglakad sa hardin, sir?" Tanong ni Amara. Ang boses nito ay malumanay. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi niya ito tinanggihan. Ang paglalakad sa hardin ay isang ehersisyo ng tiwala. Pinahintulutan niya si Amara na akayin siya. Ang kamay nito ay nakahawak ng bahagya sa kanyang braso. Naramdaman niya ang init ng kamay nito sa pamamagitan ng kanyang damit. Inilalarawan nito sa kanya ang lahat. Ang kulay ng mga rosas, ang hugis ng mga dahon, ang isang ibon na dumapo sa fountain. Nakikinig lang siya. Bumubuo ng isang larawan sa kanyang isipan gamit ang mga salita nito. Dati po, si Mang Lando ang laging kasama ni Sir dito. Biglang sabi ni Manang Celia na nasalubong nila. Sa pagbanggit ng pangalan, naramdaman ni Rafael ang isang pamilyar na kirot. Pagkaalis ni Manang Celia, umupo sila sa isang bench na bato. "He was more than a butler," biglang sabi ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit nagbubukas siya ng kanyang sarili sa babaeng ito. "He was my father's best friend. He taught me how to ride a bike. He was there when my mother died. He was family." Naramdaman niya ang pagtahimik ni Amara sa tabi niya na nagbibigay sa kanya ng espasyo para magpatuloy. "He was with me during the crash." Halos pabulong niyang sabi. At ang huling naaalala ko ay ang boses niya na tinatawag ang pangalan ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila, puno ng mga bagay na hindi masabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael na naiintindihan siya ni Amara nang hindi nangangailangan ng mga salita. Nang gabing iyon, ang mga multo ng nakaraan ay naging mas malupit. Natutulog si Rafael nang biglang bumalik ang lahat. Ang tunog ng umuulang gulong sa basang kalsada. Ang sigaw ng driver. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck bago ang kadiliman. At pagkatapos, ang sakit. Ang nakakabinging tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping metal. Naramdaman niya ang sarili niyang nakabitin, baliktad, sa loob ng gumuhong sasakyan. Ang amoy ng gasolina at dugo ay nakakasulasok. Tinawag niya ang pangalan ni Mang Lando, ngunit walang sumagot. At pagkatapos, isang bagong alaala ang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Isang piraso ng puzzle na hindi niya alam na nawawala. Isang amoy. Isang amoy na hindi dapat naroroon. Hindi amoy ng dugo, hindi amoy ng gasolina. Isang pamilyar na pabango, mamahalin at matapang. Ang pabango na laging ginagamit ng kanyang kapatid. May amoy. Bumuka ang kanyang mga labi sa gitna ng kanyang panaginip.
Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Pabango. Pabango ni Leandro sa kotse. Napabalikwas siya ng bangon. Sumisigaw. Ang kanyang pawis ay malamig. Ang kanyang paghinga ay sunod-sunod. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang amoy ay nananatili pa rin sa kanyang isipan, matingkad at totoo. Ang pinto ng kanyang silid ay bumukas ng malakas. Sir Rafael! Ang boses ni Amara. Narinig niya ang nagmamadali nitong mga yapak. Naramdaman niya ang pag-upo nito sa gilid ng kanyang kama, ang magaan na pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat. Binabangungot po kayo. Okay lang po ang lahat. Mahinahon nitong sabi. Ngunit hindi siya okay. Ang alaala ay masyadong totoo. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nandoon siya. Ang amoy. Ang amoy ng pabango niya. Sino po, sir? Hindi siya makasagot. Paano niya sasabihin ang isang bagay na napakabaliw? Sa halip, sa gitna ng kanyang takot at pagkalito, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinawakan niya ang kamay ni Amara na nakapatong sa kanyang balikat. Hinawakan niya ito ng mahigpit na parang ito ang kanyang tanging salbabida sa isang dagat ng kadiliman. At hindi niya ito binitawan. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Leandro. Pumasok ito sa dining room kung saan nag-aalmusal si Rafael, habang si Amara naman ay nagtitimpla ng kape. Magandang umaga, masiglang bati ni Leandro. Napatigil si Rafael. Ang amoy ng bagong pabango ni Leandro ay nanatili sa isipan ni Amara. Isang nakakabahalang paalala. Sinubukan niyang isantabi ito. Sinasabi sa sarili na nag-iisip lang siya ng sobra. Ngunit ang imahe ng malamig na mukha nito sa hardin at ang bangungot ni Rafael ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Habang naglilinis siya ng sala kinabukasan, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng sofa, malapit sa lugar kung saan umupo si Leandro. Kinuha niya ito. Isa itong mamahaling silver cufflink na may inisyal na LA, Leandro de Alegre. Siguradong nahulog ito nang bumisita siya. Itinago niya ito. Balak na ibigay kay Manang Celia para maitabi. Ngunit ang pagkakatuklas na yon ay nagdagdag pa sa kanyang hindi maipaliwanag na kaba. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. At sa buong mundo, iisa lang ang taong yon para sa kanya. Pumunta siya sa kanyang silid at tinawagan si Katrina. Ate? Oh, Amara, napatawag ka? Ate, may itatanong lang sana ako. Tungkol kay Sir Leandro. Ano ang tungkol sa kanya? Naramdaman ni Amara ang bahagyang pagbabago sa tono ng kapatid. Naging mas matalas ito. Kasi, parang may kakaiba. Kagabi, binangungot si Sir Rafael. Sinisigaw niya na may naamoy daw siyang pabango ni Leandro sa kotse nung gabing naaksidente siya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawa. Ano ka ba, Amara? Guni-guni lang yan ng isang bulag na lalaki. Baka stress lang yan. Huwag mong masyadong isipin. Ginagawa mo lang simple ang mga bagay-bagay. Pero ate, basta. Putol ni Katrina. Ngayon ay may halong inis na sa boses. Gawin mo na lang ang trabaho mo dyan. Alagaan mo siya. Yun lang. Huwag ka nang mag-imbento ng mga kwento. Tatawag na lang ako ulit. At ibinaba nito ang telepono. Naiwan si Amara na tulala. Hawak ang cellphone. Bakit nagalit si Katrina? Hindi ba dapat ay mag-alala rin ito? Ang reaksyon nito ay mas lalong nagpatindi sa kanyang pagdududa. Kinagabihan, sumama ang pakiramdam ni Rafael. Sumasakit daw ang ulo nito marahil dahil sa tensyon at kulang sa tulog. Kukuha lang po ako ng gamot, sir, sabi ni Amara. Umalis siya sa silid ni Rafael at pumunta sa medicine cabinet sa pasilyo. Habang naglalakad pabalik,
Nagulat siyang makita ang isang pamilyar na pares ng sapatos sa labas ng isa sa mga guest rooms. Ang mga sapatos ni Katrina. Hindi niya alam na darating ito. Nang mapadaan siya sa tapat ng pinto, narinig niya ang boses ng kapatid niya, mahina at tila may ibinubulong sa kausap sa telepono. Dahil sa pag-aalala, bahagya siyang huminto. Iniisip na baka may problema. Huwag kang mag-alala, mahal. Narinig niyang sabi ni Katrina. Ang salitang mahal ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. At pagkatapos ay narinig niya ang boses ng lalaki sa speakerphone. Mahina ngunit malinaw. Isang boses na kilalang kilala na niya. Ang boses ni Leandro. Siguraduhin mo lang na wala siyang malalaman. Sabi ng boses ni Leandro. Naramdaman ni Amara na huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Pagkatapos ay nagsalita muli si Katrina at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Si Amara? Uto-uto yon, sabi ni Katrina. May halong pangungutya sa kanyang tawa. Gagawin niya lahat para sa pamilya na hindi naman talaga sa kanya. Sa isang iglap, lahat ay nagkadurog-durog. Ang mga ngiti ni Katrina, ang mga yakap nito, ang mga pangako ng isang pamilya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Siya, si Katrina at si Leandro, sila ay magkasabwat. Ang kapatid na kanyang pinagkakatiwalaan, ang dahilan kung bakit siya naroon, ay ginagamit lamang siya. Isa siyang tau-tauhan sa kanilang masamang laro. Ang pagkasuklam at sakit ay bumara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niyang nasusuka siya. Sa kanyang pagkabigla, ang kanyang mga kamay na nanginginig ay nawalan ng lakas. Ang tray na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang sunod-sunod na kalansing ng nabasag na baso at mga gamot na gumulong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na parang isang putok ng baril. Natigil ang pag-uusap sa loob ng silid. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Katrina. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang malamig at walang emosyong tingin nang makita siya nitong nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Tinitigan siya ni Katrina. Ang mga mata nito ay matalim na parang bubog. Anong narinig mo, Amara? Narinig ni Rafael ang tunog ng nabasag na salamin mula sa pasilyo. Agad siyang napatayo. Amara? Tawag niya. Walang sumagot. Isang masamang pangitain ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinapa niya ang kanyang tungkod at nagmamadaling lumabas ng silid. Sumusunod sa direksyon kung saan nanggaling ang ingay. Naabutan niya ang eksena sa tapat ng isang guest room. Ang pinto ay bukas. Nandoon ang amoy ng pabango ni Leandro. Mas malakas ngayon. Nandoon din ang pamilyar na pabango ni Katrina. At nandoon si Amara, umiiyak. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay matigas. Rafael, kapatid, salamat at dumating ka. Ang boses ni Leandro, malambing at puno ng pag-aalala. Kanina pa namin sinusubukang kausapin si Amara. Mukhang may problema siya. Lumapit si Katrina. Ang mga yabag nito ay maririnig sa sahig. Rafael, patawad na, sabi nito. Ang boses ay basag na parang umiiyak. Sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan kong pakiusapan siya. Pero pera na yata talaga ang nagpapatakbo sa kanya ngayon. Kumunot ang noo ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman niya ang paglapit ni Leandro. Rafael, matagal na naming napapansin. Seryosong sabi nito. Si Amara. May mga taong tumatawag sa kanya, nag-aalok ng pera para sa impormasyon tungkol sa'yo, tungkol sa kumpanya. At si Katrina, bilang kapatid niya, sinubukan siyang sawayin. Yun ang narinig mo kanina. Isang pag-aaway ng magkapatid. Hindi totoo yan, sigaw ni Amara.
Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Rafael, nagsisinungaling sila. Tumingin si Rafael sa direksyon ng boses ni Amara. Gusto niyang maniwala sa kanya. Sa mga nakalipas na linggo, ang boses na yon ang naging liwanag niya. Pero ang laso ng pagdududa, ang kanyang matagal ng kasama, ay nagsimula ng kumalat sa kanyang sistema. May pruweba kami, sabi ni Leandro, at narinig ni Rafael ang kaluskos ng papel. Isang kopya ng bank statement, isang malaking halaga ang idineposito sa account ni Amara mula sa isang kumpanyang kalaban natin. At ito? Narinig niya ang pagtap sa screen ng cellphone. Mga text messages. Si Katrina, pinagsasabihan si Amara na itigil na ang ginagawa niya. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis, masyadong planado. Amara? Tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang huling hibla ng pag-asa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Rafael, sila. Sila ang magkasabwat. Narinig ko sila. Si Katrina ang girlfriend ni Leandro. Isang malakas na sampal ang umaling-awngaw sa pasilyo. Walang hiya ka, Amara. Sigaw ni Katrina. Umiiyak. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, sisiraan mo ako ng ganito. Sa harap pa ni Rafael? Ang tunog ng sampal na yon ay bumasag sa isang bagay sa loob ni Rafael. Naalala niya ang kanyang sariling tanong kay Amra. Ano ang tunay na kailangan mo? At ang pananahimik nito, bigla, ang katahimikan na yon ay nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang isipan. Pera. Iyon ba ang sagot? Yun ba ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng kasungitan niya? Ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang nagparamdam sa kanya, na posible palang magtiwala ulit, ay isa lang palang espiya? Isang bayaran. Ang sakit ng katotohanan yon ay mas masahol pa sa sakit ng kanyang pagkabulag. Ito ay isang pagkakanulo sa pinakamataas na antas. Tama na, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Patay. Rafael? Nagsimulang magsalita si Amara. Sinabi kong tama na. Humarap siya sa direksyon nito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara na nagtatago ng isang nagwawasak na bagyo sa loob. Bawat salita na kanyang binitawan ay tila isang piraso ng bubog. Naniwala ako sa'yo, sabi niya, dahan-dahan. Ang tanga-tanga ko. Yun pala, isa ka lang sa kanila. Bayaran. Hindi. Pabulong na sabi ni Amara. Hindi niya pinansin ang sakit sa boses nito. Ang sarili niyang sakit ay napakalaki na kaya nitong lunurin ang lahat. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Amara ng mas malakas kaysa sa sampal ni Katrina. Lumayas ka sa pamamahay ko. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Tumingin siya kay Rafael, umaasang makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya lang ay isang blangkong pader. Isang mukha na isinara na ang lahat ng pinto para sa kanya. Rafael, pakiusap. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Maniwala ka sa akin. Ngunit tumalikod na ito. Walang lingon-lingon, pumasok ito sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol, isang pagtatapos. Narinig mo siya, sabi ni Leandro. Ang boses nito ay puno ng huwad na awa. Umalis ka na. Tinulak siya ni Katrina palabas ng pinto. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin, Amara. Wala na akong kapatid na tulad mo. Itinulak siya palabas ng mga gwardiya. Palabas ng malaking gate na dati tiningala niya ng may pag-asa. Wala siyang dalang anuman kundi ang damit sa kanyang katawan at ang cellphone sa kanyang bulsa. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Parang nakikisimpatiya sa kanya ang langit. Ang bawat patak ay malamig. Tumatagos sa manipis niyang uniforme. Naglakad si Amara ng walang patutunguhan. Ang kanyang isip ay blangko.
Ang mga lansangan ng Forbes Park ay tahimik at walang tao. Ang bawat malaking bahay na kanyang madaanan ay tila nangungutya sa kanya. Isang paalala ng mundong hindi siya kailanman naging bahagi. Ang sakit ay napakalaki, hindi lang dahil sa pagkawala ng trabaho o sa pagkawala ni Rafael. Ang pinakamasakit ay ang pagkawasak ng nag-iisang bagay na kanyang pinanghahawakan, ang kanyang pangarap na magkaroon ng pamilya. Si Katrina, ang kanyang ate, ang dugot laman na inakala niyang kakampi niya, ang siyang nagtulak sa kanya sa bangin. Ginawa niya ang lahat para dito. Tiniis niya ang lahat. Para saan? Para lang maging isang kasangkapan, isang utu-uto. Nakarating siya sa isang waiting shed at doon umupo. Niyakap ang kanyang sarili mula sa ginaw. Ang mga kotse ay dumadaan. Ang kanilang mga ilaw ay sumasalamin sa basang kalsada. Ang bawat isa ay may patutunguhan. Ang bawat isa ay may uuwian. Siya, wala. Ang kanyang maliit na inuupahang kwarto ay parang 1,000 milya ang layo. Ang nursing home ay isang nakaraang buhay na. Si Rafael, ang pangalan niya ay isang sugat sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagong damdamin ang unti-unting umusbong. Isang maliit na baga sa gitna ng malamig na abo. Galit. Galit hindi kay Rafael na biktima rin ng panlilinlang, kundi galit kay Leandro at Katrina. Hindi niya hahayaan na magtagumpay sila. Hindi niya hahayaan na sirain nila ang buhay sang tao at basta na lang maglalakad palayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Ang mga luha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung wala nang naniniwala sa kanya, siya na lang ang maniniwala sa sarili niya. Kailangan niyang iligtas si Rafael. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Umupo siyang mag-isa sa dilim, basang-basa ng ulan, wasak ang puso. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon din, nagsimula siyang lumaban. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa sa mga kaibigan niya sa nursing home. Ngunit ang numero ay hindi rehistrado. Sinagot niya ito ng may pag-aalinlangan. Hello? Isang mahina at nanginginig na boses ng isang matandang babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Ito ba si Amara? Ang tagapag-alaga ni Sir Rafael? Opo, sino po ito? Ako ang asawa ni Lando, ang dati nilang katiwala. Sabi ng boses. Iha, pasensya na sa abala. Mayroon lang akong isang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Tungkol sa asawa ko. Tungkol sa mga huling araw niya. POV? Amara. Sinundan ni Amara ang address na ibinigay ng matanda. Dinala siya nito sa isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa Pasig, malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Ang bumungad sa kanya ay isang babaeng may mga kulubot sa mukha na bakas ng kalungkutan, ngunit ang mga mata ay puno ng kabaitan. Si Aling Martha, ang byuda ni Mang Lando. Pinatuloy siya nito sa isang maliit na sala na puno ng mga lumang litrato. Sa bawat isa, nakangiti si Mang Lando, madalas ay kasama ang isang batang Rafael. Parang anak na ang turing niya kay Sir Rafael, sabi ni Aling Martha, habang nangingilid ang luha. Kaya noong mga huling araw, bago ang aksidente, hindi siya mapakali. Mayroon daw siyang napapansin na kakaiba. Kinuha ng matanda ang isang maliit at luma ng itim na notebook mula sa isang aparador. Laging nagsusulat ang asawa ko. Ang lahat ng mahalagang bagay, isinusulat niya rito. Inabot nito ang kwaderno kay Amara. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Basahin mo, iha. Bago siya umalis noong araw na yon, sabi niya sa akin, Martha, kung may mangyaring masama sa akin, ibigay mo ito sa taong mapagkakatiwalaan mo para kay Rafael. Sa tingin ko, ikaw ang taong iyon.
Nang buksan ni Amara ang kwaderno, naramdaman niya ang bigat ng mga huling salita ng isang tapat na tao. Ang sulat kamay ni Mang Lando ay malinis at organisado. Bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. October 12, muling dumalaw si Sir Leandro. Pangatlong beses na ngayong linggo. Laging nakangiti pero parang may tinatagong lamig ang mga mata. Tinanong niya ako tungkol sa security features ng sasakyan ni Sir Rafael. October 14, naamoy ko na naman ang pabango ni Sir Leandro sa garahe, malapit sa kotse ni Sir Rafael, kahit kanina pa siya umalis. Kakaiba. October 16, may narinig akong pag-uusap sa telepono. Boses ni Sir Leandro. Ang sabi niya, siguraduhin ninyong magmumukhang aksidente. Walang dapat maiwang bakas. Nanlamig ako. Para kanino yon? Sinubukan kong sabihin kay Sir Rafael pero masyado siyang abala. October 17, araw ng biyahe ni Sir Rafael. Sasama ako. Hindi ako mapakali. Babantayan ko siya. Iyon ang huling entry. Napahawak ng mahigpit si Amara sa kwaderno. Ito na. Ito ang katibayan. Ang bangungot ni Rafael ay hindi guni-guni. Ang lahat ng ito ay planado. Pove. Rafael. Ang katahimikan sa mansyon ay nakakabingi. Matapos niyang palayasin si Amara, inasahan ni Rafael na babalik ang dati niyang mundo. Isang mundo ng madilim at payapang pag-iisa. Ngunit mali siya. Ang katahimikang bumalot sa kanya ngayon ay iba. Hindi ito payapa. Ito ay walang laman. Pinalitan siya ng ahensya ng bagong caregiver, isang babaeng may matinis na boses at mabibigat na mga paa. Ang bawat galaw nito ay naiirita siya. Ang kape nito ay laging matapang. Ang pagbabasa nito ay walang damdamin. Sa bawat pagkakamali ng bagong caregiver, mas lalo niyang naaalala ang paraan ni Amara. Ang kanyang mahinahong boses, ang kanyang magaan na mga kamay. Ang paraan ng pag-alam niya kung ano ang kailangan niya bago pa man niya sabihin. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang nakakainis na damdamin. Panghihinayang, totoo ba talagang nagawa ni Amara iyon? Ang babaeng nagtiyaga sa lahat ng kanyang kasungitan para lang sa pera? Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan ng malinaw na parang kidlat. Ang umaga, pagkatapos ng kanyang bangungot, ang pagdating ni Leandro, naamoy niya ang pabango nito. Isang bagong pabango. Bago yan, tanong niya noon. Oo, kapatid, sagot ni Leandro. Itinapon ko na yung dati, nakakasawa na. Ngunit sa kanyang bangungot, ang naamoy niya ay iyang lumang pabango. Ang signature scent ni Leandro na ginamit nito sa loob ng maraming taon. Kung nasa kotse nga ang pabango na yon noong gabi ng aksidente at bigla itong pinalitan ni Leandro pagkatapos niyang mabanggit ito, bakit siya magsisinungaling sa isang maliit na bagay na tulad niyon? Maliban na lang kung hindi ito maliit na bagay. Maliban na lang kung may itinatago siya. Ang mga salita ni Amara ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Sila ang magkasabwat. Si Katrina ang girlfriend ni Leandro. Ang lahat ng pruweba ni Leandro ay biglang naging kahina-hinala. Isang bank statement, madaling pekein, mga text messages, madaling i-edit. Ang tanging totoo sa lahat ng yon ay ang sakit sa boses ni Amara. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ipinagkanulo niya ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan dahil sa sarili niyang pride at pagdududa. Kinapa niya ang kanyang bedside table, hinanap ang isang bagay sa ilalim nito. Isang lumang cellphone, isang prepaid phone na walang nakakaalam maliban sa kanya at sa isa niyang pinagkakatiwalaang tao. Pinindot niya ang speed dial number 1. Pagkatapos ng 2 ring, may sumagot. Boss? Nestor,
sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. May ipapagawa ako sa'yo. Ano yon, boss? Imbestigahan mo ang kapatid ko, si Leandro de Alegre. Lahat. POV Amara. Hawak ang kwaderno ni Mang Lando. Si Amara ay puno ng determinasyon ngunit wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Paano niya maipaparating ito kay Rafael? Paano siya makakapasok ulit sa mansyon? Sa loob ng 2 araw, sinubukan niyang tumawag sa landline ng mansyon, ngunit laging si Manang Celia o ang bagong caregiver ang sumasagot. At sa tuwing maririnig nila ang boses niya, agad na ibinababa ang telepono. Halatang may utos na huwag siyang kausapin. Nawawalan na siya ng pag-asa nang maalala niya ang isang bagay. Ang hardinero. Isang matandang lalaki na madalas niyang binibigyan ng malamig na tubig tuwing hapon. Si Mang Tonyo. Kinabukasan, nag-abang siya malapit sa gate sa oras ng uwian nito. Nang makita siya ni Mang Tonyo, nagulat ito. Amara, iha, anong ginagawa mo rito? Bawal ka na raw dito, sabi ni Sir Leandro. Kailangan ko po ang tulong niyo, Mang Tonyo. Pagmamakaawa niya. Para po kay Sir Rafael, nasa panganib po ang buhay niya. Ipinakita niya ang kwaderno. Ikinuwento niya ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng matanda, mula sa pag-aalinlangan tungo sa paniniwala at pag-aalala. Si Mang Lando ay kaibigan din nito. Bukas, sabi ng matanda. Sa likod, malapit sa bodega ng mga halaman. Mag-ingat ka. Tutulungan kitang makapasok. Pausesina. Rafael. Kinabukasan, habang nakaupo sa kanyang madilim na silid, nag-vibrate ang kanyang sikretong cellphone, si Nestor. Boss, may nakuha ako, sabi ng pribadong investigador. Ang boses ay seryoso. At hindi mo ito magugustuhan. Sabihin mo, utos ni Rafael. Inalam ko ang background ni Katrina. May malaki siyang pagkakautang sa kasino at ang nagbabayad nito sa loob ng 6 na buwan, si Leandro. Meron din akong record ng mga hotel check-in nila. Magkasama sila, boss. Matagal na. Naramdaman ni Rafael ang paglamig ng kanyang dugo. Tama si Amara. Pero hindi lang yan ang pinakamasama. Pagpapatuloy ni Nestor. Naglagay ako ng listening device sa opisina ni Leandro at kaninang umaga lang, may na-record ako. Ipinadala ni Nestor ang isang audio file. Isinuot ni Rafael ang earphones. Pamilyar ang mga boses, si Leandro at si Katrina. Katrina, hindi na siya makapaghintay, Leandro. Kailan natin gagawin ang huling hakbang? Leandro, malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Kapag pumirma na siya sa mga papeles na yon, sa atin na ang lahat. Isang pirma lang mula sa bulag na kapatid ko at tapos na ang laro. Katrina, paano kung tumanggi siya? Leandro, isang malamig na tawa. Huwag kang mag-alala. May mga paraan para mapilit ang isang tao. Lalo na kung hindi niya nakikita kung ano ang paparating. Pinatay ni Rafael ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namumumuti na ang mga ito. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang bulkan na sasabog. Sila ang may kagagawan ng lahat, ng kanyang aksidente, ng pagkamatay ni Mang Lando, ng pagpapalayas niya kay Amara. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Nestor. Nestor, plano B, ngayon na. Pagkatapos ay may ginawa siyang isang bagay na nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas ng loob. Tinawagan niya ang landline sa baba at hiniling na kausapin ang head ng security. Makinig kang mabuti, sabi niya. May isang babae na darating. Ang pangalan niya ay Amara. Papasukin ninyo siya. Walang tanong. Dalhin ninyo siya diretso sa akin. Naiintindihan mo? Nang gabing iyon, sa tulong ni Mang Tonyo, nagtagumpay si Amara na makapasok sa hardin.
Tahimik siyang naglakad patungo sa pinto sa likod ng kusina. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, 2 security guard ang humarang sa kanya. "Miss Amara?" tanong ng isa. "Sumunod po kayo sa amin. Utos ni Sir Rafael." Ang puso niya ay kumabog sa kaba at takot. Ito na ba? Haharapin na ba niya ulit ang galit nito? Dinala siya ng mga gwardya paakyat, diretso sa pinto ng silid ni Rafael. Kumatok sila at iniwan siya. Nang bumukas ang pinto, ang anino ni Rafael ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim gaya ng dati. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hinigpitan niya ang hawak sa kwaderno. Pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, iniangat ni Rafael ang kanyang kamay at dahan-dahang inilahad ito sa direksyon niya. Isang paanyaya, isang pagsuko. Dahan-dahan, inilagay ni Amara ang kanyang kamay sa palad nito. Ang init ng kamay nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. "Patawad!" bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawad, Amara." Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at galit sa puso ni Amara ay naglaho. Napalitan ng luhang hindi na niya napigilan. "May plano ako," sabi ni Rafael. Ang kanyang hawak ay humigpit. "At kailangan kita." Ilang sandali lang, may kumatok sa pinto. "Rafael, kapatid." Ang boses ni Leandro mula sa labas, puno ng huwad na pag-aalala. "Nandito kami ni Katrina. May dala kaming mga dokumento. Panahon na para magpahinga ka. Pirmahan mo na to." Nagkatinginan si Rafael at Amara sa dilim. Mabilis na itinago ni Rafael si Amara sa likod ng isang malaking cabinet sa pinakamadilim na sulok ng silid kung saan walang makakakita sa kanya. Kinuha ni Amara ang kanyang cellphone at sinimulan ng voice recorder. "Pasok!" sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang bagyo. Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro at Katrina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman na nakatago sa ilalim ng mga ngiti. Ang bitag ay handa na. Narinig ni Rafael ang mga yapak ng 2 taong pinakamalapit sa kanya, na siya rin palang kanyang pinakamalaking kaaway. Ang amoy ng pabango ni Leandro ay mas matapang ngayon. Parang isang anunsyo ng kanyang pagtatagumpay. Ang mahinang kaluskos ng mga papel sa kamay nito ay parang tunog ng isang hatol. "Rafael, dinala namin ito para sa kapakanan mo," sabi ni Katrina. Ang boses nito ay puno ng pekeng lambing. "Isang power of attorney. Para habang nagpapagaling ka, si Leandro muna ang mamamahala sa lahat." "Umupo kayo," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado. Itinuro niya ang mga silya sa harap ng kanyang mesa. Sa kanyang isipan, alam niyang si Amara ay nasa dilim, nakikinig, nagre-record. Ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Narinig niya ang pag-upo nila, ang paglapag ng mga dokumento sa mesa. "Saan ko pipirmahan?" tanong niya. Hinahayaan silang isipin na nakuha na nila ang kanilang gusto. "Dito lang, kapatid," sabi ni Leandro, at naramdaman ni Rafael na inilalagay nito ang isang ballpen sa kanyang kamay at ginagabayan ito patungo sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, binawi niya ang kanyang kamay. "Pero bago yan," sabi ni Rafael, "may isang bagay na bumabagabag sa isip ko." Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang pag-aalinlangan. "Ano yon?" tanong ni Leandro. "Ang aksidente," sabi ni Rafael, dahan-dahan. "Naaalala ko ang amoy ng pabango mo sa loob ng kotse, Leandro. Ang luma mong pabango. Bakit kaya ganoon?" Isang sandaling katahimikan. "Rafael, guni-guni mo lang yan. Epekto ng trauma," mabilis na sagot ni Leandro. "Siguro nga,
sabi ni Rafael. At si Mang Lando? Ang sabi sa police report, heart attack. Pero ang sabi ng asawa niya, malakas pa ang puso niya. Ang huling sinabi niya ay, babantayan niya ako. Sino kaya ang katatakutan niya para sa akin? Rafael, ano bang pinagsasabi mo? Si Katrina na ngayon ang nagsalita. May bahid ng kaba sa boses. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Tumawa si Rafael. Isang tawang walang saya. Isang tawang malamig at puno ng pangungutya. Alam niyo ba kung ano ang nakakatawa sa pagiging bulag? Mas nagiging matalas ang ibang pandama mo, lalo na ang pandinig mo sa mga kasinungalingan. Tumayo siya. Katrina, nanginginig ang boses mo. At Leandro, naririnig ko ang pagbilis ng tibok ng puso mo. Baliw ka na. Sigaw ni Leandro. Nawawala na ang kanyang pagkukunwari. Baliw? O sa wakas ay nagising na? Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay unti-unting tumataas. Nagising na sa katotohanang ang sarili kong kapatid. Ang gustong pumatay sa akin para sa pera. Ang kapatid na palagi kong tinulungan. Dahil yan ang nararapat sa akin. Sumabog si Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng inggit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Habang buhay, ikaw ang paborito. Ikaw ang magaling. Ako, laging anino mo lang. Kaya oo, ako nga. Ako ang nagplano ng lahat. At dapat ay namatay ka na noon pa. At si Mang Lando, tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Isang matandang pakialamero, sagot ni Leandro. Narinig niya ako, kaya kinailangan siyang patahimikin bago pa man ang aksidente. Sa sulok, narinig ni Rafael ang isang mahinang paghikbi. Si Amara. At ikaw, Katrina. Pagpapatuloy ni Rafael. Ginamit mo ang sarili mong kapatid. Ang babaeng walang ibang hinangad kundi ang mahalin mo. Kasalanan niya yan dahil naging tanga siya. Sigaw ni Katrina. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang maskara. Hindi, sabi ng isang bago at matatag na boses mula sa dilim. Unti-unting lumabas si Amara mula sa kanyang pinagtataguan. Hawak ang kanyang cellphone na parang isang sulo. Ang liwanag mula sa screen nito ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha na puno ng luha ngunit matapang. Ang mukha ni Leandro at Katrina ay napuno ng di maipintang pagkagulat at takot. Hindi siya tanga, ulit ni Amara. Nagtiwala siya at kayong dalawa. Sinira ninyo ang tiwalang yon. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok ang ilang pulis kasama si Nestor. Leandro de Alegre, Katrina Fernandez, arestado kayo para sa mga salang murder at attempted murder, sabi ng hepe ng pulisya. Nagsimulang magwala si Leandro, sinusubukang lumaban. Si Katrina naman ay napaluhod na lang sa sahig, umiiyak at paulit-ulit na bumubulong ng patawad Amara. Patawad. Habang kinukuha sila ng mga pulis, ang mga mata ni Amara at Katrina ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Amara. Tanging isang malalim na lungkot at awa. Nang mawala na sila at tumahimik na ang lalahat, tanging si Rafael at Amara na lang ang naiwan, walang nagsalita. Lumapit lang si Amara sa kanya. Naramdaman ni Rafael ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito iniwasan. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay nito at hinawakan ito ng mahigpit. Tapos na ang dilim. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, tumunog ang telepono ni Rafael. Ang doktor niya. Mr. De Alegre, sabi ng boses sa kabilang linya. May magandang balita ako. May isang bagong experimental surgery sa Amerika. Mataas ang success rate. May pag-asa, may malaking pag-asa na maibabalik natin ang paningin mo. Ilang buwan ang lumipas. Ang mga buwan na yon ay isang paglalakbay ng pag-asa at takot.
Ang biyahe papuntang Amerika, ang mga konsultasyon, at sa wakas, ang mahabang oras ng operasyon. Sa bawat hakbang naroon si Amara sa tabi ni Rafael. Hindi niya binitawan ang kanyang kamay. At ngayon, sa isang tahimik at puting silid ng ospital, ang araw ng katotohanan ay dumating. Nakatayo si Amara sa tabi ng kama habang maingat na pinuputol ng doktor ang huling bahagi ng benda na nakabalot sa mga mata ni Rafael. Ang bawat tunog ng gunting ay sumasabay sa malakas na tibok ng kanyang puso. Hawak niya ang kanyang hininga. "Okay, Mr. De Alegre," sabi ng doktor sa malumanay na boses. "Slowly now, open your eyes." Naramdaman ni Amara ang panginginig ng kamay ni Rafael na hawak niya. Dahan-dahan, dahan-dahang iminulat nito ang kanyang mga mata. Sa una, nakita ni Amara ang isang blangkong tingin. Ang mga mata nito ay sinusubukang mag-adjust sa liwanag na matagal nitong hindi nakita. Pagkatapos, ang mga mata na yon ay dahan-dahang lumingon sa direksyon niya. Nakita niya ang sandaling iyon, ang unti-unting pagkilala, ang pagkamangha, at pagkatapos, isang emosyon na mas malalim pa sa pasasalamat. Isang emosyon na nakita niya sa kanyang mga pangarap. Dahan-dahang iniangat ni Rafael ang kanyang malayang kamay. Nanginginig, hinaplos nito ang kanyang pisngi na parang hindi makapaniwala. Sinusundan ng kanyang mga daliri ang hugis ng kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi. "Amara," bulong nito, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ngumiti rin si Rafael, isang tunay at maningning na ngiti na ngayon lang niya nakita. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga matang sa wakas ay nakakakita na. "Mas maganda ka pa sa naisip ko," sabi nito. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Pagbalik nila sa Pilipinas, ang una nilang pinuntahan ay hindi ang mansyon. Pumunta sila sa isang tahimik na sementeryo. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng isang simpleng puntod. "Rest in peace, Ricardo Lando Castillo, a loyal friend and father." Inilapag ni Amara ang isang palumpon ng puting bulaklak sa damuhan. Tinitigan ni Rafael ang pangalan na nakaukit sa lapida sa unang pagkakataon. "Salamat po, Mang Lando," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Salamat sa lahat." "Salamat po," bulong din ni Amara. Tumayo sila roon ng ilang sandali. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, nagbibigay-pugay sa taong naging tulay nila tungo sa katotohanan. Isang tahimik na pangako na hindi nila sasayangin ang kanyang sakripisyo. Ang hardin ay kasing ganda pa rin ng dati. Ngunit ngayon, nakikita na ito ni Rafael sa sarili niyang mga mata. Magkahawak kamay silang naglalakad sa pamilyar na daanan kung saan dati inaalalayan siya ni Amara. Ngayon, ang mga hakbang nila ay sabay, puno ng katiyakan. Huminto sila sa gitna, malapit sa fountain. Humarap si Rafael sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. "Amara," simula nito, "noong una kitang makilala, ang mundong ito ay isang bilangguan para sa akin. Isang madilim at walang katapusang gabi. Pero dumating ka. Ikaw ang naging liwanag ko noong hindi ko pa kayang makita ang liwanag." Ang puso ni Amara ay tila lumulundag sa tuwa. "Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay," pagpapatuloy nito. "At gusto kong gugulin ang pangalawang pagkakataong yon. Kasama ka, kung papayag ka." Mula sa kanyang bulsa may kinuha ito. Hindi isang singsing, hindi isang kwintas, isang susi, isang gintong kolyen na may inakasamang maliit na ribon. Ang susi sa malaking pinto ng mansyon. "Hindi ito bahay ko, Amara," sabi nito, habang dahan-dahang inilalagay ang susi sa kanyang palad. "Bahay natin to." Tumingin si Amara
mula sa susi patungo sa kanyang mga mata. Sa mga mata na minsan ay puno ng galit, ngunit ngayon ay puno na lang ng pagmamahal. Hindi na niya kailangan pang maghanap ng pamilya. Nasa harapan na niya ito, ang kanyang tahanan. Ngumiti siya, isang nangiting naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng magandang bukas na naghihintay. Oo, bulong niya. Umuwi na tayo. At sa ilalim ng kalmadong langit, sa kanilang hardin, nagsimula ang kanilang bagong kabanata. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagtitiwala ni Rafael at Amara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama ninyo sa ating mga bida sa kanilang masalimuot ngunit makabuluhang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Naramdaman ko ang bawat pighati ni Amara sa paghahanap ng pamilya at ang bawat pader na binuo ni Rafael sa kanyang puso. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, sana ay naiwan sa inyo ang isang paalala. Isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang isang sitwasyon, laging may sisikat na liwanag ng pag-asa. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi tungkol din sa pagpapatawad, paghilom, at pagbibigay ng tiwala kahit pa nasaktan na. At higit sa lahat, na ang pinakamalaking lakas ay matatagpuan sa loob natin, sa kakayahan nating bumangon at lumaban para sa tama at para sa mga taong ating minamahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Amara at Rafael? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat at paalam.